So, pag-usapan ngayon natin to, no? Itong last topic natin. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, merong pagkakataon dito na nangyari po sa Senado, no? Nung nag-usap po yung dalawang tanga. Alam niyo, pag dalawang tanga nag-uusap, pasakit sa ulo. So, itong content po na yun ngayon natin, gusto ko lang pong pasakitin yung ulo ninyo. Kasi ito yung pinag-uusapan ng dalawang tanga. Oh. Dalawang tanga to eh. Oh. So, ito, sabi dito, no? Sa GMA News, wala daw due process. Yung sino walang due process? Si Digong daw. Ito ang bahagi ng naging pahayag ni Senator Wigman Marcoleta nang tanungin siya ng DFA, nung tanungin niya ang DFA na sinasabi o ginawa ng ahensya ng dakpin si dating Pangulong Duterte at dali sa The Hague, Netherlands para sa crimes against humanity. So, di pa rin po sila makamove on tungkol nga po dito sa pag-aresto kay Digong. O, di ba? Alam niyo mga kababayan, huwag niyo na ipaglaban yan. No? Dalawang paraan lang po para makauwi. Tatlo. Tatlong paraan lang para makauwi si Digong. Una, manalo siya sa kaso. Ewan ko lang kung buhay pa siya nun. Kasi matagal yan. Ilang taon yan. Pangalawa, di ba? Uwi siyang nakagarapon. DJ Byron, hello. Pangalawa yon. Pangatlo, itakas ninyo. Jailbreak ninyo. Ayun lang po yung mga paraan para mapauwi si Digong. So ngayon, pinipilit talaga nila eh. Kasi mga kababayan, no, pag si Digong, yung nangyari pa kay Duterte, nung nahuli po siya sa ICC, nung nahuli po siya ng Interpol, papuntang ICC, activated na po yung jurisdiction nun. Wala na po magagawa ang gobyerno ng Pilipinas dito. So, bakit daw tinan nyo kung paano mag-uusap yung dalawang tanga? O, tinan nyo O ginawa ang DFA, Mr. President. Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihin siya'y dating Pangulo. Kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan. Yan naman kung gano'ng kagago to si Marcoleta, no? Oh. May karapatan daw, due process daw po kay Digong, pero yung mga pinapatay niya nung tokhang, walang due process. Plastic talaga nito. Alam mo, fault ulit tayo dito eh, no? Sa due process na yan eh. Fault ulit din kasi sila eh. Puta, pag si Digong may due process, yung mga pinapatay, walang due process, gago ka pala eh. Na nasasad sa ating saligang batas, lalong-lalo na po. Alam mo mga kababayan, no? Kung walang pinapatay si Digong na sobrang dami, hindi siya mapupunta doon. O wala siyang ibang dapat sisihin dito sarili niya. Yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin doon sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanging nagawa lamang ng DFA. Sumagot, no? Nagsalita yung isang tanga, sumagot yung isang tanga. O, nag-usap silang, sinayang ninyo yung gago to, no? Napakawalang kwentang bagay, sinayang ninyo yung aircon ng Senado. Sayang yung kuryente dito. Puta, naka-aircon po yan mga babayan. Naka-aircon po yan. Sayang yung aircon. Pag-usapan nila si Digong. Dapat po, pag si Digong pinag-uusapan, dapat doon kayo sa basurahan. Huwag na dyan. Kasi sinasayang ninyo yung aircon eh. Yung mga ganyan klase mga usapang kalat, usaping mabaho, dapat hindi po pinag-uusapan sa Senado yan. Sa basurahan nyo pag-usapan yan. O yan, sa kanal, di ba? Lumublob kayo sa kanal. Kuha kayo straw, sipsipin ninyo. Tapos magbugahan kayo. O pag-usapan nyo si Digong. Ano to? Pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari, yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilao. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa.
Tawag dyan, Lords, demokrasya. Para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung pong binabanggit ninyo, Mr. President, So may aid, tinutulan. ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story, may kaugnayan nga po sa dating Pangulo, mula sa kanyang pagkaka-aresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a principal agency of government, gusto naming malaman, meron po ba kayong in-advise man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man. No, ano? Muna putol. Okay. Yes, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung nandun na sa The Hague. At eto nga, sinubukan nga bantayan ni Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, para sa mga welfare check na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari? Wala po Noong araw na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa The Hague. Kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari? Sa kaganapan? So anong Wala po bang anong gustong palabasin ni Marcoleta dito na dapat kasama yung DFA sa pag-aresto kay Digong? Ayun ba? Bobo talaga dito. Saan ayun ba ibig sabihin nun? Ayun bang gustong palabasin ni Marcoleta? Na dapat may ginawang paraan na pabor ang DFA kay Duterte habang siya po ay inaaresto. So dapat pala nung inaaresto si Digong, dapat nandun pa rin DFA. Ayun ba? Ayun ba ibig sabihin nun? Di ba? Department of Foreign Affairs nga dapat nakausap din ng DFA dapat dito yung ibang bansa. Pero by the way, mga kababayan, no? Di ba? Ganyan po kaingot yan si Marcoleta. Tinong nga ninyo, di ba? Siya nga mismo no, nilaglag yung sarili niya Di ba? Saan ka nakakita abogado? Nilaglag yung sarili. O gamit pa yung batas. Umamin ba naman na na tumanggap ng pera pero hindi niya dineclare? Pinagyabang niya pa? Doon nga lang, palpak na siya. Paano pa kaya sa ibang bagay? Pero by the way, mababayan, ang point natin dito, bakit pinag-uusapan pa yung mga bagay na yan? Di ba? Ano bang gusto niyo palabasin dito? No, tapos na po yun. Nakabufon na po yung mga tao. Puta si Kitty Duterte nga, mga kababayan Pa-party-party na lang ngayon Di ba, nakita niyo ba yung picture si Kitty Duterte? Nagpa-party-party na lang ngayon? Si Pulong. Kumukuha ng babae. Ng bugbog ng ng bugaw. Parang concern na concern kayo. Yung mga anak nga, baliwala lang sa mga anak. Parang natutuwa pa nga sila na nandun si Digong. Anong sabi ni Pulong, no? Sabi ni Duterte, gusto niya na lang mamatay. Nakangiti pa si Pulong nun, ha? Nakita niyo yung video na yun? Lumabas po si Pulong galing sa kulungan ni Digong. Nakabang yung mga babong mga DDS. Sabi ni Pulong, sabi ni Tatay Digong, ready na lang siyang mamatay. Nakangiti pa nga Tapos kayo concern kayo, mga anak nga, okay lang sa kanila, parang baliwala lang. Tapos kayo concern kayo, parang naman tayong tanga nito.
Alam niyo, kawawa na po yung matanda. Ako naawa na po ako sa matanda, no? Hindi po dahil po sa kanya, hindi po dahil sa nakakulong siya. Naawa po ko niya kay Digong kasi nga po, puta, nung siya po yung nandito sa Pilipinas, ginagamit niyo para sa political ninyo. Ngayon nakakulong, ginagamit niyo pa rin. Diba? Nung nandito pa si Digong sa Pilipinas, gatas na gatas po talaga yung political capital ni Digong. Lahat sumasawsaw, lahat ng mga pro-Duterte, sumasawsaw po sa politika ni Digong. O, mga pasikat. Ngayon nakakulong, ginagamit nyo pa rin sa politika si Digong? Tanga na. Konting ano naman. Konting nginig naman ng laman dyan. Grabe kayo. O. So, ako ba? So, yun mga babae, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa sagutan nga po ni Amy Marcos at saka ni Marcoleta na nag-uusap po yung parehas tanga. So, yan no. So, thank you mga kababayan. No? So, thank you po. Nabot tayo na 900 views kanina. So, thank you po no, sa lahat po ng nanood po ngayon at saka sa Team Replay. So, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, no, kita na lang ulit tayo sa susunod nating video. No? Papahingan na ako. Medyo inaantok na nga ako. So, hello po, no, kay Pinky MA, kay Mr. X, kay Kuya Semper, hello po. Okay, si Channel Paris, hello po. Si Danny, hello po. Okay. Si Susana J, hello po. Okay, si Adoracion, hello po. Yan. Okay. So, thank you mga babae. Danny Reynado, maraming salamat. Bulaklak Kabiding. Okay. Kyoto Gigarashi. Salamat po sa inyo lahat. Miss Au. Jay Martinez. Salamat po sa inyo lahat. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.